Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa PBB 2023 Form 1.0. Ayan, so mayroon nga tayo ditong update mula po ito kay Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, actually po ito ay na-post sa kanyang Facebook page last November 28, ano po, nung Friday. Kaya lang ngayon lang po natin na nagawa ng video kasi medyo naging busy tayo itong mga nakarang araw. Ayan, so ito po yung update patungkol nga doon sa Form 1.0 na kung saan mayroon pa rin mga ilang region na hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong SARO na nire-release sa kanilang mga SDO. So I think nung Friday, mayroon pa tayong nakitang 4 o 5 mga region na ni isa po ay wala pa pong nare-release ng SARO. So ito po yung mga dahilan dyan. So mayroon po ditong bigay na update ang isa sa mga contact po ni Sir Benjo Basas mismo sa loob ng Department of Budget Management or sa DBM, at ito po yung binigay na updates tungkol nga dito sa Form 1.0 ng ilang mga region na kung saan daw ay binalik yung kanilang mga Form 1.0 dahil meron pa rin mga discrepancies or meron pa rin mga errors po mga kamaestro. Ayan, so isa-isahin po natin. So ito po yung latest na status nitong mga Form 1.0 natin dito sa PBB 2023. Ayan, so yung NCR nakalagay dyan, RONSDOs SARO release last November 27, 2025. Then for elementary and secondary naman, SARO release last November 27, 2025. By the way, ibig sabihin ng SARO release, hindi naman po ibig sabihin na lahat po ay kumpleto na, kasi hindi naman po sabay-sabayan. Ang binabanggit po dito mga dates, diyan po nagsimulang mag-release ng SARO yung mga region na binabasa po natin. Pero hindi po ibig sabihin na 100% na po yung releasing ng SARO sa mga region pong babasahin po natin. Kasi baka mag-expect kayo, halimbawa for example, kasama kayo sa NCR pero wala pa naman kayong SARO. Hindi naman po ito ibig sabihin 100%. So ang mga dates pong nakalagay po dito, ito po yung start ng releasing nila ng SARO per region. Ayan, for CAR naman, Cordillera Administrative Region for RONSDOs, na-release po yan, nag-start po sila mag-release last November 17. Then for elementary and secondary schools naman, nagsimula sila mag-release last November 17 din. For Region 5 naman, Bicol, last November 20 po, nagsimula mag-release ang RONSDO. Samantalang for elementary and secondary naman, nagsimula sila mag-release last November 26. For Region 6 naman, nagsimula po mag-release ng SARO for RONSDO last November 13. And for elementary and secondary naman last November 14 to 25. And then for Region 7 naman, nagsimula sila mag-release ng SARO last November 21 for SDOs and RO. Then for elementary and secondary naman is nagsimula sila mag-release last November 14. Then for Region 8, nagsimula sila mag-release last November 20 for RO and for RO only. For SDO naman, nagsimula sila mag-release last November 14, 17, 20, 2025. And for elementary and secondary schools, nag-release po sila noong November 21 and 24, 2025. Then for Region 1, nagsimula po sila mag-release ng RO and SDO SARO last November 21. Then for elementary and secondary schools naman is noong November 21 din. Now, ito po yung medyo nakakalungkot na balita dito sa ilang mga SDO po na naka-highlights dito sa ating screen. Ito po yung mga binalik pa rin yung mga Form 1.0 nila dahil nga sa mga discrepancies or errors. So, ibig sabihin, wala pa po talaga tayo may expect na SARO dito unless nagawa na po nila agad upon the returning po ng SARO sa mga DepEd offices, sa mga regional offices. So, hopefully, ay nagawa na po ito ng mas maaga kasi nga update po ito last Friday pa naman. So, hopefully, ngayong week na tayo magkaroon ng development itong mga naka-highlights na ito na pink dito sa ating screen. So unahin po natin itong Region 2 yung Region 2 nakalagay diyan, return request due to discrepancies. Ayan, so yan sila po yung kauna-unahang RO na may binalik na Form 1.0 because of the discrepancies. Next po yung RO3, yung Region 3. Ayan, na-release na rin po ang SARO nito noong November 14 for RO and SDO. Then for elementary and secondary schools naman na last November 20. And then yung Region 4B, ang Mimaropa, RO and SDOs, ongoing po ang releasing ng SARO by region. And sa elementary and secondary schools naman, ongoing din po ang releasing ng SARO. Ayan. Next po, itong Region 9, ayan, ongoing din po ang releasing po ng SARO by region. Then elementary and secondary schools, ongoing din po ang releasing ng SARO. Ayan, yan po yung mga updates natin for Region 9 and Region 4B. Ito po yung mga humabol
Then, yun nga, nabanggit natin kanina, ito pong Region 2, yan po yung naibalik dahil sa discrepancies. Ayan, then next po itong Region 4A, ayan, so naibalik din po ang Region 4A Calabarzon. So, returned request due to discrepancies. Ayan, kaya kung mga nagtatanong po sa atin sa Calabarzon, ayan po yung kasagutan dyan. So, expected po natin na talagang wala pa tayong matatanggap na SARO because naibalik pa rin po ang ating Form 1.0. Then, for Region 10, same din po, nakalagay dyan, returned request due to discrepancies. Ayan, so pangatlo po, yung Region 10. Ayan, so sa mga kamestro po natin na nanonood dyan from Region 10, kung meron man, ayan, so naibalik po ang inyong Form 1.0. For Region 11 naman, RO and SDOs, ongoing po ang releasing ng SARO by region. And then elementary and secondary schools, ongoing din po ang releasing ng SARO. Then, ang panghuli po, ito po yung meron din pong discrepancies, yung Region 12, nakalagay dyan, returned request due to discrepancies. And yung Region 13, same din po, returned request due to discrepancies. So all in all, meron po tayo ditong limang mga region pa na hindi pa rin po napoprocess po yung SARO because of the discrepancies. So ulitin po natin, ano ba yung mga lima na yon? Unahin po natin itong Region 2, then sinusundan po yan ng Region 4A, Calabarzon, then Region 10, then yung Region 12, and then Region 13. So yun pong lima na yon, as of today, ayan, ay wala pa rin pong expected na SARO because may discrepancies pa rin po ang mga Form 1.0. So waiting pa rin po ang DBM para may submit po muli ang kanilang mga Form 1.0. So hopefully, sabi ko kanina, sana po ay na-process agad yan, para at least ngayong linggo man lang, ay maihabol po natin itong mga region na to para naman may assurance na at least within the month of December ay matanggap po ang PBB nitong limang region na to, kasi pag tumagal po ito ng tumagal, abay, baka nga January na, baka nga January na ma-release ang PBB nila. Pero yun nga, pag na-process naman to ngayong week, so we can mayroon tayong kahit paano, magkakaroon tayo ng assurance na baka lang ay may habol ngayong December po ang PBB nitong limang region po na binanggit po natin. Ayan, so yun nga, kasi pag na-release naman po yung SARO niyan, mabilis na po ang processing yan, pinakamatagal na po, usually 2 weeks. So yun, pag na-process ngayong week, mayroon pa tayong pag-asa na matanggap po nitong mga regional offices na ito yung PBB ngayong December 2025. Alright, so dito ko na muna tatapusin itong ating video ngayon, mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!